Tawa-tawa at dahon ng papaya, lunas sa dengue at iba pa. Paraan ng paggamit, paano nga ba? Paalala, ang kaalamang ito ay base sa tradisyonal na gamit ng tawa-tawa at dahon ng papaya. Maaaring sa panahon ngayon ay may mga kaunting pag-aaral na rin na dito ay sumusuporta. Ang tawa-tawa ay isang tradisyonal na halamang gamot na may malawakang paggamit partikular na dito sa Pilipinas at India. Nakitaan na rin ito ng mga anti-inflammatory, analgesic, at antimicrobial na mga katangian. Tinatawag din itong asthma plant dahil sa gamit nito bilang isang herbal na gamot sa asthma. Nagbibigay ito kaluwagan sa paghinga, gamit sa ubo, lagnat at iba pang problema sa respiratorio tulad ng bronchitis. Ginagamit rin ng mga taong may hypertension na nakakatulong upang mapababa ang kanilang presyon. Nakakabuti sa kalusugan ng bato at nakakaiwas sa pagkakaroon ng mga bato sa bato. Mabuti sa kalusugan ng tiyan, ginagamit sa mga pananakit ng tiyan, gastritis, at diarrhea. Tradisyonal ring ginagamit ang katas nito sa kaso ng sore eyes. At ang pinakakilalang kakayahan nito, ang pagiging herbal na gamot laban sa dengue at malaria. May mga pag-aaral na rin na sumusuporta na ang tawa-tawa ay may kakayahang magpataas ng platelet count na siyang nakakatulong sa taong may dengue. Maliban dito, ang dahon ng papaya ay kilala rin bilang isang tradisyonal na halamang gamot sa dengue. May pag-aaral rin sa daong ito. Nakitaan ito ng bioactive compound na carpane na nakakatulong sa blood clotting at internal bleeding. At nagtataglay ng acetogenin compound na nakakatulong sa pagpapataas ng platelet count. Ang mga ito ang dahilan kung bakit ito nakakatulong sa taong may dengue. Marami na ring Pilipino ang nakapagpatunay sa bisa ng mga halamang ito, at marami na ring mga testimonya ang nagsilaganap sa positibong epekto. Paano nga ba ang tradisyonal na paggamit ng tawa-tawa at dahon ng papaya? 200 grams ng halamang tawa-tawa kasama ang ugat. Siguraduhing malinis ito at pakuluan sa 1 litrong tubig sa loob ng 15 minuto. Salain at palamigin, at maaari na itong inumin sa buong maghapon. Ang 5 hanggang 7 na dahon ng papaya ay tinatadtad at pinapakuluan sa 1 litrong tubig sa loob ng 10 minuto. Salain at palamigin, at maaari na itong inumin ng 3 hanggang 5 baso sa isang araw. Isa pa sa paraan ay maaari ring gawing pang-ulam na gulay ang talbos na dahon ng papaya. Ginigisa lamang ito tulad ng paggisa sa ibang daong gulay. Mahalagang paalala, wala pang malawakang pag-aaral sa mga ito, kaya't hindi ito inirerekomenda sa mga buntis at nagpapasusong ina. Huwag ring ipagwalang bahala ang sakit na dengue, ugaliing kumonsulta pa rin sa mga eksperto. Follow my page para sa marami pang kaalamang panghalaman na ating tatalakayin at pag-uusapan.